Samantala, kasama naman po natin si Aling Luz Biminda de la Cruz, ang ina po ng isa sa mga napatay. Magandang hapon po sa inyo, Aling Luz Biminda. Magandang hapon din po. Opo, sa ngayon ho ay ang direksyon ng investigasyon ng pulis ay sangkot nga sa droga yung lahat po dito na napatay. Kabilang po yung anak nyo. Ano po masasabi niyo? Hindi po totoo yan. Talagang pong hindi totoo. Kasi pumupunta lang po dyan yung anak ko pag kasi nauutusan niya yung mag-asawa nga po dyan. Tapos dyan nakikikain. Tumatambay nga po dyan yung dalawa kong anak. Pumupunta-punta dyan. Pero pinagsasabihan ko po sila na wag nga silang pumupunta dyan. Dahil alam na nga, may gumagamit sila. Yung nakatira dito? Opo. Ano ho bang utos yung binabanggit nyo? Anong iniutos ng mag-asawa doon sa inyo pong anak? Ay, hindi utos sa anak ko. Ay, yung mag-alaga lang naman ng bata. Opo. Mag-alaga lang po ng bata yun. Tapos yung paglulutuin ng mga pagkain dun sa loob ng bahay nila. Yun lang po. Opo, gaano katagal nyo na hong alam na gumagamit po yung nakatira dito, yung mag-asawa? Matagal na po. Opo. Kaya, pero ang alam ko naman po, kasi, kaya nga sinasabihan ko pa nga yung anak ko na wag nang pumupunta dyan kasi ang mahirap dyan yung damay nga po, Opo. madamay. Opo. So, Ayan na nga po nangyari. Opo, sa yan nga ang pananaw nyo po, na damay lang yung anak Opo, nyo. talaga po dami lang yung anak ko. Hindi po totoo yung kasabwat po siya. Kasi sa naghihirap po kami ngayon, kung talagang kasabwat yun, sana po nagsasagana kami. Kahit makarating po kayo sa bahay namin, wala po, hindi siya po na-involve po doon sa drugs na yan. Nung nabubuhay yung anak nyo, nabanggit ho ba na sa kabila ng pagpigil nyo na pagpunta ho niya dito, hindi ho siya mapigilan? So, pumupunta pa rin ho siya dito. Bakit Ay, po? hindi po. Ano na rin po siya, alam niya na rin po na ganun daw. Opo. Kasi kaya nga, hindi daw siya dyan natutulog. At saka, kinausap mo na rin po yung asawa, yung babae, na sabi ko. Kasi nga, para bang nahirapan na ako magsaway sa kanila na magsaway, hindi na sumusunod sa akin. Kinausap ko na yung ang babae. Sabi ko, Wang, pag dumating dito yung mga anak ko, si Jolo at saka si JL, pagtabuyan mo na, palayasin mo na, sabi ko. Hanggang sa nga, nagalit nga rin yung anak ko sa una kasi bakit pati daw siya dinadami ng ganun nga. Tapos yun, pumunta na siya sa phase 3, doon daw siya titira. Kaya sabi ko, mas maganda. Ayun, napunta na siya sa phase 3 nung nakaraan ilang araw lang kasi ilang araw lang naman. Tapos etong 31 nga, nung magbagong taon, pumunta siya sa bahay. Tapos nagluto sa diyang kilawang. Opo. Nagluto po Hindi sila. ho ba nabanggit ng anak nyo na natatakot siya kay Duterte sa kampanya kontra droga? Lalo pat alam naman niya na gumagamit nga itong may-ari ng bahay, patambay-tambay pa siya dito. Nabanggit ba niya yun? Hindi naman po siya na pero sinasabihan ko siya. Pero yun nga ang sabi niya, kaya nga hindi na nga ako natutulog doon, sabi niya. Talagang umuwi siya sa bahay. Kasi nangyari nga yun, nasa bahay na talaga siya. Tapos, palibasa nga, wala nga kapos sa pagkain, wala ako, nasa Bulacan ako. Lumabas pa raw ng bahay at nakikain nga doon. Patunayan nga, sabi nakita yung bangkay ng anak ko, nandun pa yung talsik ng pansit canton at kanin sa kanya. Talagang nakikain lang talaga siya. Hindi siya mismong tumitira dyan. Parang papunta-punta nga lang kasi alam niya nga yung sitwasyon na rin. Opo. Sa ngayon ho, anong plano ho ng pamilya? Wala naman po. Ang gusto ko lang naman po nga, makuha lang po yung anak ko. Tsaka po yung nakapatay po sa anak ko, ang ano ko lang po, sana kung sino man yung punteriya na nilang patayin, dapat yun na lang po nila pinapatay. Kahit po autopsy nila o kung pwede nga lang po i-drug test nila, wala po sila makukuha sa anak ko. Nakahubad na nga po, nakita nila Siguro po nakita nila, wala naman. Totoo, malinis po yung katawan ng anak ko. Kasi galing po yun ng Baguio, kinuha ko lang yun netong March lang po. Anong ginagawa sa Baguio? Doon po yan sa nakatira sa tatay niya. Walay po kasi kami. Doon yung nakatira ngayon, nagpapasundo na siya doon. Kaya sinundo na po namin yun. Opo. Kaya hindi niya naging gabi yan, naging trabaho niya. Kahit po naghihirap kami, hindi niya po naging trabaho niya. Nagugutuman kami, nangungutang kami, hindi niya naging trabaho po yan. Siya pang humihingi sa akin ng pambili-bili niya ng sigarilyo Tapos tatambay nga po dyan. Sa nangyari yan, para mabigyan lang ng sigarilyo. Yun lang, ganun lang po. Mababaw lang yung kaligayahan niya Bahay niyo mula Bulacan hanggang dito, gaano kalayo ho ba ang... Bahay namin sa Bulacan. Opo, gaano kalayo? Kanyo taga Bulacan ho kayo? Ay hindi, may bahay kami dyan. Opo. Ibig sabihin na masko lang po kami itong New Year. Pinunta ko yung anak ko na masko lang po dun sa Bulacan. Kaya nung itinex sa akin ng anak ko na kailangan ko raw umuwi dahil nabaril nga daw. Kasama raw na nabaril yung anak ko. Kaya umuwi rin ako noon. Opo. Salamat po sa pagkakataon at nakikirami po kami. Sige po. Opo, salamat po. Si Aling Luz Biminda de la Cruz, ang nanay po ng isa sa mga biktima